Compliance ng mga ahensya ng pamahalaan sa Government Energy Management Program at ang iba't ibang energy conservation practices ating pag-uusapan kasama si Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Director Aquino, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl at kay Sir Joshua at sa mga nanonood at nakikinig ng inyong programa ngayon. Director, naglabas po ng paalala ang DOE sa mga ahensya ng pamahalaan na mahigpit na sumunod sa Government Energy Management Program o GEMP. Ano po ang pangunahing layunin ng paalalang ito lalo na ngayong papasok ang mainit na panahon? Ang pangunahing paalala ng ating Department of Energy bilang pinuno ng ating Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee or IAEECC pagtalima dun sa inaatas ng ating mahal na Pangulo nung kanyang kinausap tayo ng bansa nitong Lunes ng umaga. Ito yung mga basically paalala lang natin ito sa mga sasakyan primarily. Halimbawa, yung pag-check po natin ng mga tire pressure ng gulong, siguraduhin na hindi madaming laman yung sasakyan kung hindi naman natin dadalhin sa pagpuntahan natin yung mga items na nasa sasakyan natin, mag-carpooling, i-optimize natin yung biyahe. Pag isa lang sana yung nakasakay, sana sabay-sabay na, nagka-carpool nga tayo. Pati yung mga behavior natin, iniiwasan yung hard braking, pagsunod sa speed limit, at yung isa pang napakahalaga, yung pag-maintain mismo ng sasakyan. So yun yung mga paalala natin dito sa pamahalaan kasi ang ginagamit nating crudo or gasolina, galing yan sa taong bayan. So ang nais lang natin dito sa ating programang ito paalalahanan lang natin yung mga kasamahan natin. Incidentally, yung mga tips na nabanggit ko, pwede rin gawin ng ating mga kababayan para makapagbawas rin sila at makasave sa kanilang gastusin pagdating sa sasakyan. Bukod pa sa paalala natin dito sa ating paggamit or fuel efficiency, pinaalalahanan rin ng ating Department of Energy yung mga ahensya ng pamahalaan na patuloy na magawa ng mga programa at mag-implement ng energy conservation or energy efficiency measures. Bahagi naman ito yung pagsiset ng ating thermostat sa mga opisina natin sa hindi bababa sa 24 degrees Celsius. Yung pag tayo ay merong elevator, kung isa o isang floor pataas, isang floor pababa lang naman, wag na tayo mag-elevator, gumamit na tayo ng hagdanan. At yung pag-convert natin ng mga ating air conditioners sa inverter type at yung LED pagdating sa ilaw. So basically itong mga paalala natin to, Director Cheryl, Sir Joshua, ito rin yung maaaring gawin ng ating mga kababayan para makapag-save pagpaparapit na mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Okay. So bukod dun sa mga nabanggit mo, sir, bukod sa air conditioning, adjustment, sa gamit na gamit, iba to po. Pinaka talagang immediate na magagawa nga, nagrekomenda na rin ng ating kalihim at nabanggit na ng ating Pangulo, yung kung kaya nating i-switch yung sa ating mga meetings sa hybrid natin, yung iwasan natin yung mga hindi kinakailangan na mga biyahe, and then yung mga equipment rin natin dito sa ating opisina, nilagyan rin natin ng gabay na kapag hindi naman ginagamit, iwasan na rin natin i-standby kung aalis na rin tayo. At yung pinakamahalaga talaga, paalala natin, yung mga aircon, yung thermostat at panatilihin talagang malinis. Lalo na ngayong panahon na medyo umiinit na ang ating ang klima, napakahalaga na ma-maintain natin yung ating mga air conditioners, yung aircon filter natin at yung tamang thermostat. Para sa mga opisina rin natin, inaalahanan natin, wag nating iniiwang bukas yung mga pinto, yung mga bintana para ma-maintain po natin yung lamig. Sayang po yung aircon natin kung lumalabas rin yung nakakapasok yung init sa ating mga silid. Yun lang po yung napakahalaga nating paalala. And then sa mga kabahayan nga po, kapag umikot po tayo sa ating mga appliances, kung hindi po natin ginagamit, bunutin po natin to. Pag may ilaw po siya, may konsumo po yun, tinatawag nating phantom load. Pag pinagsama-sama po kasi natin ito, batay sa pag-aaral ng ating Department of Energy, umaabot mga hanggang 2 to 5% pa yung mga sa standby power lang ng mga appliances. So, kung kayo po ay may mga nakikita pang naka-standby, hindi naman po natin ginagamit agad-agad, bunutin po natin or kung may power strip, switch off po natin yung power strip.
Director, sa rekomendasyon na paggamit ng LED lighting, inverter appliances, pati na rin yung renewable energy tulad po ng solar power, sa inyo pong pananaw, gaano kahalaga ang paglipat sa mas energy efficient na mga kagamitan sa loob ng government offices? Napakahalaga nito, Director Cheryl, kasi bilang magandang halimbawa ang ating pamahalaan, napatunayan na kapag tayo ay solar consumption na talagang nagdudulot siya ng kabawasan sa konsumo. Kaya yun ang talagang palagi nating pinapaalala, hindi lang atin sa mga kababayan, maging sa mga kabahayan, na talagang mag-switch na tayo. Lalo na kung meron naman pong oportunidad na napundi na po yung ating bumbilya, mag-LED na po tayo. Ang natitipid po nito from CFL, mahigit 70%. Doon naman sa mga inverter, ang konsumo po nito ay kalahati po ang kinukonsumo nilang ito kung ikukumpara sa tradisyonal. So ito po ay actual experiences natin. At sa pamumuno nga po ng ating mahal na Pangulo, yung ating net metering process sa pag-i-install ng renewable energy or solar PV sa mga kabahayan, mas pinabilis pa. So iniinganyo natin ng lahat, kung meron pong kakayahan, mag-migrate na po, mag-install na po ng solar PV at mag-upgrade na ng kanilang mga appliances. Okay. Sir, bahagi rin po ng programa yung pagtatalaga ng Energy Efficiency and Conservation o EEC professionals sa bawat ahensya. Paano po yung magiging papel ng mga opisyal na ito sa pagpapatupad ng GEMP? Maraming salamat. Yung ating mga Energy Efficiency and Conservation Officers ay mga kawani rin ito ng pamahalaan na ang primary na trabaho nila itutukan yung ating mga opisina na tumalima doon sa mga pangangailangan natin sa GEMP. Ang ginagawa po nila ay umiikot sila, nagiging katuwang po sila ng ating Department of Energy sa pagtalima dito sa direktiba nga ng Government Energy Management Program. Pag nagkakaroon po ng energy audit or energy spot check, sila po yung humaharap at ini-ensure po nila na yung atin pong mga kasamahan, mapa rank and file at mga opisyal, napapaalalahanan na parating i-practice nga po itong mga energy efficiency and energy conservation measures para ang mga kawani ng pamahalaan ay isang maging magandang halimbawa sa ating mga kababayan sa masinop na paggamit ng enerhiya. Director, paano naman po yung magiging monitoring ng DOE sa pagsunod ng mga ahensya ng gobyerno sa GEMP? At ano po ang magiging hakbang kung meron pong tanggapan na hindi makakasunod sa mga itinakdang panuntunan? Yung atin pong GMP, pinapatupad po natin ito gamit po yung ating GMP online system. Sa gmp.doe.gov.ph. Ang reporting po na ginagawa ng ating mga EEC officers at focal persons ay monthly. Nire-report po nila yung kanilang monthly fuel at electricity consumption, maging yung inventaryo ng kanila pang mga office equipment. Yung mga installation ng mga renewable energy. Yun po ang pangunahing mekanismo na ginagamit pagmamonitor at pagbeberipika ng compliance sa ating GMP program. Ngayon naman po, tinatanong nyo kung meron po bang sanctions kapag hindi tumalima. Meron po, kaya pinapaalalahanan po natin yung ating mga kasamahan sa pamahalaan na kapag hindi po tayo sumunod sa mga patakaran sa GMP, nagiging may impact po ito at maaari pong maging basihan ng mga administratibong kaso na dadaan naman po tayo sa due process. Sa kabutihang palad, base po sa pag-monitor ng ating DOE, ang programa po ng ating GMP nung natapos ang 2025, nakatipid na po ang ating pamahalaan ng aabot sa kalahating bilyong piso pagdating sa kuryente at pagdating naman po sa fuel savings, gasolina, diesel combined, halos 1 milyong litro na po ang na-save natin. Ngayon, ang tinatrabaho po natin, kaya nga naglabas rin ng advisory or paalala, dahil sa reporting po, nasa halos 60% pa lang po tayo or 60% level pa lang tayo ng ating mga government na nagre-report. So kaya po yun ang tinututukan ng ating DOE, katuwangan nitong bagong direktiba, na maging 100% po yung ating compliance pagdating sa reporting.
Okay. Director, balikan ko lang kanina yung napahapyawan mo na gawing inverter yung ibang appliances, katulad ng aircon. Kasi ang aircon habang naluluma, lumalakas ang konsumo ng kuryente. So, are we suggesting na magpalit na ng mga air conditioning, yung mga ahensya, para nang sa gayon maging long-term itong pagtitipid sa enerhiya? At paano yung magiging suggestion niyo doon sa mga lumang gamit na papalitan? Yung tama po yan, Sir Joshua. Yung pating pong patakaran naman dyan, noong 2023, naglabas na rin po ng direktiba, yung ating IAEECC, na gradual na po. So kapag ka nagpapalit na ang atin or naluluma na ang mga ating appliances sa gobyerno, mapa-aircon or sa ilaw, ang nakaatas na po ang default na kailangan ng ipalit dito ay yung ng inverter or yung LED. Ang plano naman po sa gradual, dahil may budget po tayong konsiderasyon, laman po ito nung responsibilidad ng EEC officer natin, inailagay siya sa ating tinatawag na EEC plan or atin pong EEC plan po natin yung kanyang pangunahin na nasa GMP system rin po. Okay. Maihabol lang din po namin yung kaugnay po itong mga nangyayaring tensyon sa Middle East na maaaring makaka-apekto sa supply ng enerhiya para din po sa kaalaman ng publiko. Gaano po kahalaga ang maagang paghahanda at pagtitipid ng enerhiya ng pamahalaan para matiyak na sapat ang supply ng kuryente sa bansa? Yun nga po, napakahalaga nga po yung ating magagawa. Alam naman, batid naman po ng ating mga kababayan na pagdating po dun sa ating enerhiya. Sa kuryente, ang ating target, pataasin po yung share ng ating renewable energy na sariling atin sa 35% share or higit pa para matapos itong 2040, itong period na ito. Pero pagdating po sa transportasyon, ang atin pong push yung magkaroon po ng mas madaming electric vehicles kasi pag electric vehicles po kaya nating gamitan ng renewable energy. At yung kung hindi naman po kasi tayo agad-agad makakapagpalit ng sasakyan, yung pag-install halimbawa ng solar sa ating mga kabahayan, ang pinakamabilis na magagawa ng ating mga kababayan ay yung maging masino or maging mas efficient sa kanilang paggamit, mapakuryente o masasakyan. Kaya ang tips natin sa ating mga kababayan, available po ito sa ating mga social media channels, sa ating mga website at ipinakalat na rin natin sa ating mga kasamahan sa pamahalaan. I-practice po natin yung energy efficiency at fuel efficiency. Malaki po itong tulong. Pag sama-sama po nating lahat itong ginawa, yung atin pong savings ay malaki. Nakabawasan ng hindi na natin kailangan iangkat o i-produce galing sa ibang bansa. Director, mensahe na lang po ninyo sa ating mga kababayan, maging po doon sa mga ahensya ng pamahalaan tungkol nga po sa pagtitipid ng enerhiya. Marami pong salamat sa pagkakataon. Ang patuloy nating paalala at kagaya po ng nabanggit ng ating kalihim, Secretary Sharon Garin, na kaya po natin to pagsama-sama po nating practice yung ating energy efficiency, wastong paggamit ng kuryente, wastong paggamit ng fuel, malalampasan natin ay itong mga pagsubok na dumadating. Meron po tayong sufficienteng supply, ang hawak po natin ay ayusin yung ating demand. At pag energy efficient po tayo, yun po ang pinakamalaking bagay na maitutulong natin sa ating bansa. Right. On that note, Director, maraming salamat po sa inyong oras. Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino ng Department of Energy.